Naman po ni Mr. Jesse Togonon ang pangloloko di umano sa kanya ng isang online store. Online na naman tayo. Matapos itong magbayad ng pera para sa isang produkto. Pero, ngunit, datapwat, subalit, wala siyang natanggap na produkto. Ating po kalamin ang buong detalye. Nasa kabilang linya po, si Kuyang Jesse Carl Togonon mula po sa, Mindanao. Mula sa Catalunan Grande, Davao City. Magandang hapon po, Sir Jesse. Hi, sir. Good afternoon po. Ayan. Narinig po ba ako? Yep. Yes. Loud and clear. Kuyang, sige, pakikwento po sa amin. Paano kayo, nabudol dito at nang malaman kung paano po namin kayo matulungan? Una-una po, nag-start po ito ng last year. Hindi ako magkakamali, that was November 11. Nag-start po yung kumbaga transaction namin ng iOS online marketing. Okay. Pangalan. Or parang ganun po. Opo. It's a barley, yung product nila barley. Actually, nung unang nakita ko po, dito ko kasi sa programa ninyo na unang nakita yung may marami nagrereklamo sa kanila. So, yun po. Akala ko dito. Nung nakita ko dito, nag-message po ako sa Messenger. Tsaka, yun po, umabot na po dito. So, but anyway po, ito yung nangyari. Noong una naman po, invest ako ng 100,000. May product naman na after 1 week, may product naman na dumating. Oo, so maganda naman so far. Kasi itong company po, it's a networking company. Nirecommend naman ng kakilala ko. So, kumbaga, buo naman yung tiwala ko sa kakilala ko. That's why na pumasok po ako dito sa iOS. And then, nung na-ibenta ko yung produkto, after 1 month, nag-restock ako. Okay. Yung restocking, nag-announce kasi yung company na merong promo. So, hinabol ko yung promo by December 10, para mahabol ko yung promo, bumili ako ng worth 80,000 na product. Okay. And then, pagkatapos nung pagbili ko, binayaran ko siya through online, the same account, the same person. Ang binigay lang sa amin, yung parang code. Kasi lahat ng product, may code kasi yan doon sa system nila. So, yung code lang yung binili, pero sinabi nila na i-deliver yung product pagkatapos ng production sa planta. So nagulat ako kasi bakit binibentahan niyo ako ng promo no hindi pa pala wala pa pala. Wala pa pala. So okay lang kasi parang ano lang yun eh. At that time December pa naman so baka busy, baka January lalabas na yung produkto. So ang habol ko lang naman talaga doon is yung promo nila. Nung pagka December nag-promise na by January. Pagka January, nag-promise na February. Okay. Pagka February, nag-promise ng March. Until sa nalaman sa programa po. So, kailan ang huling promise? Marso na ngayon? Opo, ngayong March yung huling promise nila. Kaso, nung nakita ko po dito sa programa ninyo na talagang marami nang nagreklamo. So ang ginawa ko, minessage ko yung Vice President, yung kung saan ako nakikipag-transact. Sabi ko sa kanya, Sir, nabalitaan ko na ganito, ganyan. Sabi niya, Sir, huwag kang mag-alala, ipapadala ko yung product. Sabi ko, Sir, huwag na, i-refund yun na lang. Kasi alam ko wala namang produkto. Okay. Pagkatapos doon, sabi ko sa kanya na, kung hindi mo i-refund within this week, Sir, mag-isa ako sa magre-reklamo. Until ngayon, hindi pa naman sininyo yung message ko, hindi niya na-send sa Messenger. So, walang refund, wala rin produkto. Ano ho? Yes po, walang refund, walang produkto. Pero may bayad po. Nagbayad ka ng magkano? 8,000? 80 po, 80,000 pesos. Nakakausap mo pa ba siya? Na-message ko po siya sa Messenger, pero nung tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Anong pangalan ko, sir? Hindi naman niya ako binlock eh. Anong pangalan, sir? Nung kausap po ninyo? Romeo Republio Jr. Taga saan daw siyan, sir? Kalimutan ko yung lugar dyan sa Luzon, sir. Pero... Sir, paano nyo pinadala ang 80,000? Kanino nyo po pinadala? Bank transfer, sir. Okay. Ang pinadala nyo po ay bank account or e-wallet?
or apps, money Bank app? account po. Bank account. Bank account? Union Bank tsaka BDO. Oh, kaninong pangalan okay. niya, sir? Kaninong mga pangalan niyo, sir? Kaya, yung sa Vice President po na si Romeo Republio Jr. Nako, yun. Okay. So, totoong pangalan ngayon, yan. oo. Oo. Ang lakas ng loob, ano? Pangalan niya talagang nagamit, ano? So, merong mukhang siya nga ito, isang parehong pangalan at parehong bank account. Yes. So, ito talaga ang Legit na kausap ni Sir, no? Itong may-ari ng bank account na ito. Okay? Sir, pwede kayong magsampa ng swindling, ano? In relation sa ating cybercrime. Pero kailangan padalhan nyo na po ng final demand letter para pagkatapos po ng period kung hindi siya makapag-refund. Abay, pwede na po mag-imbestiga, mag-file na po kayo ng formal na reklamo dyan po sa Anti-Cybercrime Response Team sa inyong lugar. Okay, sir. So, ibig sabihin, sir, pupunta ako ng abogado to write a demand letter. Kailangan ba na abogado yun, sir? Pwede na Pwede na rected? ikaw na muna sa final demand letter para wala ka na muna kasi baka singilin ka rin ng mahal ng abogado, no? Pwede mo nang ikaw na muna magpadala ng final demand letter. Email mo sa kanya na matanggap o messenger or ipadala mo sa koreo para formal na matanggap niya ang inyong final demand to pay. Yan. Siyempre, attorney and Ating Claire, para naman matulungan si Jessie. Nandiyan po sa kabilang linya, si Lieutenant Cedric Suangco, ang team leader ng Davao City Police Cyber Response Team. Ayan. Magandang hapon, Lieutenant Suangco. Magandang hapon po, ma'am and sir, at sa mga nanonood po ng Police at Your Service. Mr. Jesse, narinig ko po at natawagan ko na po siya kanina, sir. Oy! Very good. Aksyong marbilis. Marbilis. Oo. Sir, we would like to invite you to come personally sa office namin and bring the necessary evidences, yung mga screenshot ng conversation, pati yung transaction po. Nang ma-assist po namin kayo ng mas mainam dito sa office namin. Yun. Naimbestiga ng gusto, ha? Po, sir. Yun. Sige po. Thank you so much po. Ayun. Sir Jesse, wala na po ba kayong follow-up question sa ating taga-Raku? Question lang po, sa mga ganitong cases po ba, may mga, if ever po na hindi mag-refund talaga ang kabilang party, ano po ba yung, may chance ba na mabawi yung pera or yung kaso na lang po yung pwede nating maibato sa kanya? Pag isampa po ninyo, sir, ang reklamo, no? Halimbawa, nag-file po kayo ng criminal complaint. Sa ilalim po ng prinsipyo po ng batas, kasama rin pong nai-institute o naisasampa ang civil aspect. Ang civil aspect po dyan ay yung paano bawiin ang pera. No? Pag nagtuloy-tuloy po ang kaso, kahit na po ang husgado ay uutusan po ang akusado, na kayo po ay bayaran doon sa kanyang nakuhang pera sa inyo. Na po, pwede rin kayo mag-institute na lang separately ng civil aspect, yung demand of sum of money, na yun naman ang paniningil. O utusan siya ng korte para ibalik sa inyo o bayaran po kayo ng perang nakuha po sa inyo. Mababawi po ninyo ang pera, sir. May proseso nga lang na kailangan sundin. Okay. Sige, maraming salamat po, sir. Okay. Eto pa, may additional na katanungan pa tayo dito. Lieutenant Suangco daw, magbigay ka ng tip para sa mga kababayan natin. Hindi lamang dyan sa Davao, sa lahat ng kasangbahay na nakikinig at nanonood sa atin. Ano ba? Mga tip para maiwasan na maging mabiktim ka ng ganitong klaseng mga scam. Okay po, sa mga nanonood po, ingat po sa pag-transact online, lalong-lalo na kapag unang-una, hindi natin sila kilala. Hindi natin alam yung intention behind sa mga in-offer nila. So maging mapanuri ho. At wag agad basta-basta mag-transfer ng pera. Yun po. Ayun. Yeah, okay. Maraming salamat kay Sir Jesse Carl Togonon sa pagtitiwala po sa ating programa. At wag po kayong mag-alala at tutukan po ng inyong sumbong nyo action agad ang inyong kaso at maraming salamat din po kay Lieutenant Cedric Suangco, ang team leader ng Davao City Police Cyber Response Team. And again, please provide us your action videos, photos, and the result of your investigation. Thank you.